Kasalanan ang pagnanakaw, malaki man o maliit ang ninakaw. Huwag itong maliitin dahil ito ay may kaugnayan sa pagpatay at pagwasak na ang tunay na gumagawa ay ang diablo. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang diablo ay pumaparito upang magnakaw at pumatay at mangwasak. Ang ibinigay ng Diyos sa tao nang siya ay lalangin ay ang buhay na mula sa Kanya, ang Kanyang hininga o espiritu. Hinubog ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan niya ang Kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. Hindi binigyan ng Diyos ng buhay ang tao para patayin sa gutom o kakapusan. Bago niya nilikha ang tao, ay nilikha muna niya ang lupa na kanyang tatahanan, ang mga halaman at hayop na kailangan niya para mabuhay at mabuhay na masagana. Dahil ang buhay ng tao ay mula sa hininga o espiritu ng Diyos, ang tao sa pasimula ay kalarawan ng Diyos at binigyan ng kapangyarihang pamahalaan ang mga nilikha ng Diyos. Ngunit nilinlang ng diablo ang tao upang nakawin ang buhay na bigay sa kanya ng Diyos. Ginawa niya ito dahil ang diablo ay mamamatay tao o murderer na mula sa pasimula at hindi namumuhay sa katotohanan dahil wala ni anumang katotohanan sa kanya. Ang tunay na ninakawan ng diablo ay ang Diyos. Dahil hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay mamatay at mamuhay sa karalitaan, isinugo niya ang kanyang anak. Ang anak ng Diyos ay nahayag upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at makamtan nila ito na masagana." Ang buhay na ibinigay ni Jesus ay ang buhay na walang hanggan na nasa Kanya. Ang mabuting balita ay nasulat upang tayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pananampalataya tayo ay magkaroon ng buhay sa Kanyang pangalan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kung kaya't ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang tayo na sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Ama ang nagpapatotoo na tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang anak ay nananahan sa atin kaya tayo na sumasampalataya ay mayroon ng Kanyang buhay. Nangyari ito dahil inako ng anak sa kanyang sarili ang ating mga kasalanan. Dinala niya sa kanyang sarili ang ating mga kasalanan sa kanyang sariling katawan sa krus, upang tayo ay mamatay sa kasalanan at mamuhay para sa katuwiran. Kamatayan sa sarili ang paraan upang tayo ay magkaroon ng buhay at mabuhay sa katuwiran. Ang tanging paraan ay pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay. Ang mananampalataya ay napakong kasama ni Kristo sa krus. Gayunman, siya ay nabubuhay, ngunit hindi ang kanyang sarili, kundi si Kristo ang nabubuhay sa kanya. At ang buhay na ipinamumuhay niya sa laman, ay ipinamumuhay niya sa pananampalataya sa anak ng Diyos, na umibig sa Kanya at nagbigay ng Kanyang sarili sa Kanya. Dahil ang mananampalataya ay namatay na sa sarili at nabubuhay na kay Kristo, hindi na siya mamumuhay sa kasalanan. Ang dating magnanakaw ay hindi na magnanakaw. Sa halip siya ay magtatrabaho at gagawa ng mabuti. Ito ay gagawin niya hindi para sa sarili lang. Siya ay magbibigay pa sa mga nangangailangan.
Magagawa niya ito dahil pagpapalain siya ng Diyos ng mga pagpapalang higit sa kanyang pangangailangan. Ang gutom ay hindi dahilan para magnakaw. Nakahahabag ang nakakagawa nito, ngunit siya ay may pananagutan pa rin na isauli ang kanyang ninakaw at higit pa. Ang mananampalataya ay hindi iiwan o pababayaan ng Diyos. Hindi niya kailangang magnakaw dahil Diyos ang magbibigay sa kanya ng lahat ng kanyang kailangan sang-ayon sa kayamanan ng Diyos sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Sapagkat nalalaman natin ang grasya ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na siya ay mayaman, ngunit para sa ating kapakanan, siya ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan, tayo ay maging mayaman.